Hello mga birds, so for today's video meron tayong i-repair na water heater, Panasonic. Yeah. Ang problema nito ay dead siya, dead set. Yan, try natin saksak para magkaroon kayo ng idea o baka ganito din ang problema ng inyong water heater. So kapag ganito, stay tuned mga birds at baka pwede mong solusyonan yung sarili mong problema. Ayan, so hindi siya nagpa-power on. Dapat meron ng red dito mga birds. So wala tayong signs of life. Ayan, so buksan natin. Isa lang naman ang tornilyo nito mga birds. Pero bago yan, nagarin muna natin yung saksakan at baka tayo mang-isay-isay dyan. Kaya unahin ang safety bago magkumpuni. Ayan. Off siya. Ayan. So ang first na nasisira dito mga boards, kung bakit walang signs of life or hindi nagpa-power, i-check nyo dito sa thermal switch na ito, nakaangat yan. So try natin i-zoom para makita nyo. Zoom natin. Ayan, yung butil na yan, itong butil na to, ay ito pala, ganyan, itong butil na to, try natin i-press, lulubog yan. Lumubog. So kapag sinaksak mo yan, magkakaroon na siya ng ilaw. Pero bakit umangat yan or bakit nagkitrip yan? Dahil yan sa sobrang init ang tubig, or yung setting nito ay sobrang init, o yung number 1 na case naman ay mahina yung flow ng tubig. I-zoom out natin. Okay, so yung isang main cause nito ay sobrang hina ng flow, o kaya yung pressure ng tubig mahina dahil marumi na ito or nababarahan na ito. Pero dito sa case naman natin, malinis yung kanyang inlet. So hindi ito ang problema. Ang pwedeng possible nito na nakasira sa kanya or nakapag-trip sa kanya dun sa thermal switch ay malakas yung setting ng temperature sensor niya, or yung temperature gauge niya dito, mataas yung ganun, naka volume ba, naka max. So dito sa case ngayon, ang pwede nyong gawin kung ganito yung inyong water heater, pwede nyong ilubog yon and then itry nyo kung nagana ulit or hindi siya nag-trip ulit. Pero kung nag-trip ulit, palitan nyo na ito. Yan. So okay, pero palitan nyo na, papalitan nyo siya ng yung ibang klase, yung walang ganun, yung walang push button. Kasi ito, pagka nag-trip na siya, hindi na siya bumabalik ng kusa. So palitan nyo yung type ng thermal switch na kapag umangat, temporary lang yun. After a minute, kapag lumamig na itong chamber dito, babalik siya. At yun nga ang gagawin natin dito sa unit na ito. Ito yung papalit natin. So pansin nyo, dito sa gitna niya, wala siyang pindutan. Yan. Unlike dun sa kabila, meron. Yung sa original, meron siyang pindutan. Ito yun. Ito ipapalit natin, wala. So ang value pala nito ay 95 degrees. 95 degrees. Tingnan natin yun kung 95 nga ba talaga or kung same sila. Okay, wait lang mga birds at tatanggalin ko lang yan. I-cut muna natin ang video. Okay mga birds, so ito natanggal na natin. At ang value nito ay 95 din. Kita ba? 95 degrees. Zoom lang natin. Ayan, so 95.
Tapos papalitan din natin siya ng 95 din. 95 degrees. Ayan. 95 degrees. Pero ang pagkakaiba nga lang ay yung isa ay merong push button na kapag ka nag-trip, kailangan mo siyang i-push ito para mag-enable ulit siya. Etong ipapalit natin ay wala na siya. Automatic na ito. Kapag ka nag-trip siya, halimbawa, nag-overheat itong chamber, pagka nag-trip, wala nang power. Pero after a minute, kapag lumamig na ito, mag-on siya ulit. Kaya hindi mo na kailangan ipipindutin ulit ito. So, okay, ito na yung ilalagay natin. Ilalagay ko and then i-fix ko na lang dito and then pakita ko ulit sa inyo kung gumagana na ba siya ulit. Okay, wait lang mga boards, cut ko lang ulit yung video. Okay, mga boards, nilagay na natin. Ayan, so pansin nyo, wala na yun ngayon yung pindutan. Kasi nga, pinalitan na natin, di ba? Ayan, so ito na yung original, yun na yung pinalit natin. Na same ang temperature sensing voltage, sensing voltage to mga boards. Same ang temperature basta, yun na yun mga boards. So, i-testing na natin, nakasaksak na yan. I-try natin i-power on dito. Okay, and then nagkaroon siya ng light indicator. Testing natin kung gumagana. Itabingin natin ganito mga boards. Ayan. Tabingin natin ganito para kunyari meron na siyang pumapasok na tubig, kunyari lang. Gawa kasi nito mga boards, merong sensor dito na magnet na kapag dumadaloy na yung tubig papasok dito sa chamber, tinutulak niya yung magnet na yun. At same lang din itong principle ng ginagawa natin. Ngayon, i-test natin kung pipihitin natin dito, dapat iilaw yung bulb natin dito. Iilaw siya ng malakas. Okay, ipihitin ko mga boards. Pansinin nyo yung ilaw natin, lalakas. So, ibig sabihin ganyan is working na ang ating water heater. Ayan, pinipihit ko dito, tapos lumalakas na, no? Ayan. Ayan, pagka ganyan, okay na ang ating repair mga boards. Isoli ko na lang ito mga boards and then finish na ang ating repair. So ayan mga boards, tapos na ang ating repair. Ayan, kung nagustuhan mo naman tong repair natin at hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe at palike din yung video, comment, and share mga boards. Maraming salamat sa panonood.